Nako po, ito mga kababayan may nasagap tayong balita. Kung paniniwalaan natin ang balitang ito. Kasi nga mga kababayan, ayon sa nagbalita na ang pumaslang daw, umastermind sa pagkatsugi nitong si Mima Alicia ay kaibigan daw, kakilala ni Mima Alicia at sangkot pa ata mga kababayan. Parang ganito yung gustong palabasin nitong vlogger na ito. Parang kasabwat pa ata yung boyfriend ni Mima Alicia mga kababayan. Kung paniniwalaan natin yung kanyang kwento mga kababayan. Kaso nga lang, nung napanood ko yung buong kwento ng kanyang vlog mga kababayan, bigla akong naisip mga kababayan, mukhang gusto atang pagtakpan ng vlogger na ito, itong si Busby. Di ka naman masyadong halata, boy. Nagpapahalata ka naman. Huwag ka naman magpahalata. Alam naman namin na ikaw din ay isa sa mga tauhan ni Busby. Hindi lang natin alam mga kababayan kung magkano ang dahilan para sa vlogger na ito. Sila lang yung nakakaalam yan mga kababayan. Kaya nga, pilit nilang nililihis mga kababayan dahil nga malapit nang makilala natin o malapit nang ipakilala ni G. Guevara mga kababayan itong si Busby. May clue na nga tayo Medyo may kalakihan ng mata. Nakikita palagi sa Kongreso. Kaya nga mga kababayan, kabado na ito mga vlogger na ito. Kasi nga, pag nagkataon, nako po, mapuputol na yung inyong mga buwanang tinatanggap. Wala na kayong sahod mula kay Busby. Kaya gumagawa na lang kayo ng kwento para malihis yung atensyon ng taong bayan. Mapunta na doon sa mga sinasabi niyong suspect. Pero yung mga kababayan, Pito na yung suspect, kasama na yung mga DDS nito mga kababayan at kampo ni Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon mga kababayan, sasabihin ng vlogger na ito, wala talagang Busby. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Yo, what's up mga what's up? Papips? Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din. Persona Day ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon ito. Ito po yung ating nasagap na balita. Yun pong isa sa suspect kasama sa mastermind. Dito po sa nangyari kay Mima Alicia. Ngayon po ay hindi na po makita. Bakit? Hindi po siya nahuhuli pa at ang balita nga po, ito ay nagtatago na. Ito po ay taga Florida Blanca sa Pampanga at nakasama ito ni Mima sa isang party. Sa isang party. Ito pong si Mima ay kilala natin na mahilig pong gumala, mahilig pong makipagsosyalan. Kilala natin na ito po ay mahilig sa disco. Parang si Ani Patong Bakal. At meron pong isang party na naganap sa Kamaynilaan na ang pinuntahan po nitong si Mima, kasama po itong babaeng to. At hindi lang po isang vlogger ang nakakita dyan. Marami. Marami. Kaya nga po ngayon na nawala si Mima, naging person of interest siya. Dahil siya nga po ang nakakasama ni Mima madalas. Ngayon, yung naging person of interest po siya, siya po ay naging suspect na at nakasama na po sa mastermind. Kasi nga po, ito palang pinaghahanap na ito ng batas ngayon, meron pong ayon po sa source, may utang daw po kay Mima. Utang, mayaman. May utang po kay Mima. Mayaman si Mima. Parang ang dating ngayon, napagtanto ko, itong issue na ito
ay tungkol talaga sa pera. Mhm. Lahat ng nadikit kay Mima nangutang sa kanya. Mhm. Ha? Mga tao na wala sa wala. Nung una mga kababayan, nung natsugi itong si Mima, ang bilis ng kanilang pag-akusa mga kababayan na mga DDS at kampo ni Vice President Sara Duterte ang maaring nagpatsugi kay Mima. Ngayon mga kababayan, na malapit nang makilala natin kung sino itong si Boss Biaba, todo riskyo. Todo rescue itong mga bataan ni Boss B mga kababayan. Sige, patuloy natin to. Sa SOCMED, wala po sa vlogs. Hindi po yung mga vlogger. Ito po yung mga naging kaibigan ni Mima sa kanyang personal na buhay. Sige. At parang ang dating, ginatasan si Mima. Kaya meron pong bulong-bulungan na ito pong mga taong ito lulong daw po sa Anong lulong? Sa kok? sugal. Sugal pa, biglang nilis. Alam na natin kung bakit Kung sugal. na palaging nangungutang kay Mima. Itong mga taong ito. Meron pong nakarating din sa atin na itong taong ito, medyo malaki po ang naging utang kay Mima. Hindi po milyon per daang libo. Aba, malaki na po yun. Ako nga, pag nawalan ako 20, hindi ako mapakali yung 20 pesos na bago, hanap ako ng hanap, hindi ako mapakali pag alam ko meron akong 20 tapos nawala. Yung pa kayang ikaw ay nautangan ng 100,000 tapos hindi ka binabayaran. Pagkatapos ng ilang panahon na kayo ay naging close, napautang ka tapos nung napautang ka na hindi ka na nagpapakita, bihira ka na makipagkita at parang ini-snub na si Mima. Ako, yan po yung mukha niya. parating sa atin. Kaya alam nyo, mabait kasi si Mima. Mabait? No, ako hindi ko naman siya na-chat na mangutang. Hindi naman ako nakautang kay Mima, hindi rin naman ako naka-chat na mangungutang ako sa kanya. Pero yung mga kakilala niya, siguro alam na si Mima po ay isang vlogger, kaya po nauutangan. Syempre si Mima nga, sabi ko nga po sa inyo, magaling makisama si Mima. Napakadaling pakisamahan ni Mima. Kaya po, ang nangyari, siya po ay nautangan at hindi na po binayaran. At eventually, meron pong ginawa na sa kanyang hindi maganda para siya po ay hindi na makasingil. Yan po yung balita. Ngayon, ito pong 7 mastermind na ito, ngayon po, sa kasalukuyan po ngayon na oras, ito po ay hinahabol na. Pinaghahanap na. At dahil nga po alam nila yung ginawa nilang masama kay Mima, mga guilty po ito, yung pong ilan dito, nung pong pinuntahan sa kanilang mga bahay, wala na po. Hindi na po umuwi doon sa kanilang mga tinutuluyan. Kaya nga po, flight is a sign of guilt. Kaya ito pong mga suspect na ito, hindi na maipagkakaila. May alam sila bakit nawala si Mima Alicia, kung bakit nangyari yung ganon kay Mima Alicia. Kasi nga po, sila po ay mga hindi na matagpuan at ngayon ay tinuturing na po na nagtatago. Ito pong mga suspect na ito, yung dalawa dito, mag-asawa. Asawa. At napakalaking pera po ang involved. Nasa 6 to 8 million pesos. At eto eto pong mag-asawa na ito, kakasuhan na sa... Kaya sabi niya, wala namang milyon mga kababayan. Tapos bigla na lang na may mag-asawa na nakautang ng 6.8 million pesos mga kababayan. Talaga namang halata. Sige, patuloy natin ito. Ni Mima. Kakasuhan na. Talagang kakasuhan na. Kausap na ni Mima yung kanyang abogado. Kaya lang, lumipas po ang mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Nagbago na po ang isip ni Mima. Hindi na daw po kakasuhan dahil nakipag-ayos na daw po at nakikipag-settle na. Meron ng pag-uusap. Ngayon, tinagtaka yung abogado. Sabi mo kakasuhan natin kasi ang laki ng perang
hindi sa'yo binabayaran, ang laki ng perang kinuha sa'yo, hindi ka man lang sinisin sa iyong mga chat. Sabi daw po ni Mima, nag-reply naman na daw, tapos nakipag-usap na ng personal, at syempre si Mima bilang isang mabait na tao, at hindi po siya yung mahirap kausapin na tao, ayun na, siya po ay napapayag na hindi na po magkakaso at magbabayad na daw po etong mag-asawa. Sige. Ang balita ko nga connected po etong jowa ni Mima doon sa mag-asawa na yun. Kaya nga, ang tanong ng marami, ang tanong ng netizen, ang tanong ng mga sumusuporta kay Mima, ano ang alam nitong BF niya? Bakit ganoon? Yan na nga. Na siya po ay parang hindi po tinarget nung mga gumawa nun kay Mima. At eto pa, matindi. Yung pong mag-asawa na may utang kay Mima, kilala nung BF niya. Kaya nga po talagang mapapaisip ka. So, ito pong mga person of interest na ito, ngayon po, hindi na po mahagilap. Kaya po, sila po ay talagang suspect na po sila. Mas mawawala po dito yung mga agam-agam at yung mga binibintang po sa pagkamatay ni Mima Alicia, na ito daw po ay ito na mga kababayan. Ito na yung sinasabi ko na bigla nilang iti-twist ito ngayong kwento nila. Scripted ito mga kababayan Mayroong nagbabasa kanila ng script na ganito yung inyong sasabihin. Yung galamay ni Boss B mga kababayan. Kasi nga, ang pagkakaalam natin, itong galamay ni Boss B mga kababayan, itong vlogger na ito ay gumagawa din ng reaksyon doon sa galamay ni Boss B. Ito yung script nila ngayon mga kababayan para malihis yung totoong pangyayari at mabaling doon sa biit ni Mima Alicia. Parang yung biit na ni Mima Alicia tuloy ngayon yung maging kawawa nito mga kababayan. Para mailigtas lang nila itong si Boss B. Sige, patuloy natin to. Panoorin niyo. Doon kay Boss B. Hindi po totoo yan. Dahil nga po, ito pong sinasabi na mga suspect na ito po ay mga kaibigan ni Mima sa personal na buhay, at ito po ay may mga perang na utang kay Mima. Napakalaking pera po. Yun po ang dahilan. So, yung utang kay Mima nung dalawang mag-asawa nasa 8 milyon. 8 milyon. Yung isang kaibigan nasa 100,000. So parang kaisa sila na gawin yun kay Mima para hindi na sila masingil sa utang. Ganun po itong mga taong ito. Kaya po abangan natin dahil anytime po pwede pong mahuli itong mga taong ito, dahil kahit ano pa ang gawin nilang tago sa kamay ng batas ay talaga pong mahuhuli sila, lalo na at meron pong Task Force Mima na binuo ang ating PNP para po tutukan, tugisin at hulihin itong mga tao na may kinalaman sa pagkawala ni Mima. Yan. So yan po yung matinding revelasyon dito. Sana, di ba, yung pong mga basher ng mga PBBM vloggers, huwag kayong magpaniwala masyado at mag-focus doon sa sinasabing etong si Mima ay pinagurgur nitong Boss B. Wala pong ganoon dito sa aming grupo o sa mga vlogger ni PBBM. Ako, since 2023, nag-vlog na ako ng patungkol kay PBBM. Sige, patuloy po sinungaling mo. Never ko pong nalaman na mayroon pong Boss B. Kahit tanungin nyo sila Boss Mike, kahit tanungin nyo sila Takero, sila Pisculo, Ballpoint Man, sila Pikwa, Biyahe ni Koy, wala po talagang Boss B dito sa grupo namin. Kahit nga yung sila ay nasa Canada, Alfred Marcusman, tanungin niyo sila. Kahit si Jose Claire Castro, tanungin niyo. Walang Boss B na nag-e-exist dito po sa grupo ng mga vlog.
Yun ang ano mga kababayan, yan yung sinasabi ko. Na gusto nilang mawala sa isipan ng taong bayan si Boss D mga kababayan. Kaya ngayon, gumagawa sila ng kwento na itong pagkamatay nitong si Mima Alicia ay dahil sa pera. Gumawa na naman sila mga kababayan ng kasinungalingan. Kasi nga natatakot na itong mga vlogger na ito na pag lumutang ang totoong pagkatao nitong si Boss D ay mapuputol. Yung kanilang buwanan mga kababayan, buwanan nilang tinatanggap. Sino ba ang aamin? Yung pinangalanan mo, sila Atty. Claire Castro at yung sino-sino man yung mga hinayupak na hindi talaga aamin yan kahit sunugin pa kayo. Hindi talaga kayo aamin. Ngayon mga kababayan, parang ang naging suspect na yung boyfriend, yung jowa nitong si Mima Alicia, kawawang jowa ni Mima Alicia. Siya na tuloy ngayon yung isa sa mga suspect mga kababayan at yung at yung may mga utang daw pinagtulong-tulungan, nag-usap lahat ng may utang kay Mima Alicia. Ayon sa kwento nitong si Makmak, nag-usap-usap yung lahat ng may utang kay Mima para pagtulungan nilang tsugiin si Mima Alicia mga kababayan. Aba, ikwento mo sa pagong. Huwag kami boy. Hindi mo kami maloko. Yun na nga, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berjiver Religious ng Apulian, Bulacan, sa kanya mga apo, Coco, Dion, Yuri, at kay Sagi. Shoutout na rin kay Bitos Gigit. Maraming salamat Bitos Gigit. Shoutout na rin kay Juid Lopez. Salamat sa iyo idols. Kay shoutout na rin kay Rod TV, kay Edwin Sarmiento, kay Ma'am Edisa Borby. Shoutout na rin kay Jilly Marie. Shoutout kay Chiris Siduho, Salsiduho. Charis Salcido para Chirit Salcido, sorry mga kababayan. Shoutout na rin kay Kusina ni Lily. Maraming salamat. Shoutout na rin kay Anita Narciso. Shoutout kay Jaris Ga. Shoutout na rin kay Arcili Salvacion. Shoutout kay Roger Pabol. Shoutout na rin kay Anchor of the Heart. Shoutout kay Risley Spitz. Oy, sa mga gustong makaparinig, ang tawag nito mga kababayan, gustong makinig pala ng mga awitin, mga compose na magaganda mga kababayan, bisitahin niyo ang YouTube channel ni Risley Spitz. Excuse me, shoutout na rin kay Brindo Intinsa. Shoutout na rin kay Ruel Bukid at kay Annabel Basukaw. Kay Ma'am Lods Rosalie Malit at kay Jerson. Si Jerson pick news daw. Yun na dito lang muna at medyo mahaba na yung ating video. Once again, this is Rundi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.